Ayaw namin tuldukan na hindi kami matutuloy sa Texas. I-ano na lang natin. Hi everyone! Welcome back to our channel! So for today's video guys, i-share ko lang sa inyo ng mabilis lang. Kasi recently nag-upload ako nung parang preview. Nag-ano kasi ako ng video. Nag-shoot ako ng video explaining life update tungkol dun sa paghanap namin ng bahay. So, pasensya na kayo sa pimples ko. Alam nyo naman yan, stress ang lola nyo recently. So, yun. So, nakahanap kami ng bahay, guys, sa Roy City, Texas. Kaso, hindi na kami matutuloy dun, guys. Kasi, medyo parang namahalan kami. Umabot kami ng 300. Si baby yan. Si baby. A beautiful heart. Yeah. So, ayun. Umabot kami ng guys. 360,000 dun sa bahay. And everything. Tapos, pero meron silang parang credit promo na abot ng 20. Look. Parang 20,000 or hindi ko alam 20 or 30. Hindi ko na matandaan. Pero ayun, hindi na kami matutuloy doon kasi nga parang namamahalan kami. Maganda siya for a starter home. Tapos maayos naman yung itsura niya. Kaya lang ayun nga. Nag-back out kami. Nakapag-down na kami ng earnest money and some deposit. Pero ayun, hindi na kami matutuloy muna doon. So, hindi ko masasabi na totally na hindi kami matutuloy ng Texas. So, tignan na lang natin. I-share na lang namin sa inyo kapag naandun na kami mismo, 'di ba? Kung nakalipat na kami. And for sure, since hindi na tuloy yung pagbili namin ng bahay, baka mag-rent na naman kami. Parang ganun. Kasi ang hirap mag-decide parang iniisip ko kung kakayanin ba namin yun, ganyan. Lalo na ngayon nagdedelikado na naman na parang ayoko na naman mag-bedside. Gusto ko na naman ng work from home or ng office job na pero nurse. Basta ayoko na ng setup ng ospital. So parang ayun yung isang reason kung bakit ang hirap mag-commit ng ganong amount tapos ang magiging monthly namin is aabot ng more than $3,000. Lalo na kung hindi naman ganun kalaki yung ida-down payment mo. Kasi malaking tulong din talaga kung medyo mataas yung down payment na ilalagay mo dun sa bahay. So, ayan. Bagaling ako ng ship kanina. So, matatapos na yung contract ko this week. And nire-renew nila ako guys for another 3 months, September to December. So, parang ayoko nang i-spare pa yung or ibigay pa yung December ko. Parang gusto ko magkaroon ng mga PTO sa months na yon. So, hindi ko na tinanggap. Ang offer na binibigay nila, lumagpak na ng 2,800 per week. Sobrang hindi na siya worth it ngayon, guys. So, ayun. So, what I'm doing right now, nag-a-apply ako kung saan-saan. Nag-a-apply ako, pero hindi na dito sa California. Habang nag-a-apply ako, magpi-PRN muna ako dito. So, once na makasecure na ako ng job, aalis na kami dito. Kasi, hindi na kami pwedeng tumagal pa dito. Kasi, ayun nga, hindi ko na tinanggap yung extension na in-offer nila. Tapos, parang gusto naming umalis na dito. Kaya, alam mo yun, gusto naming maggala-gala, yun sa mga gusto naming mapuntahan, hanggang sa makaalis kami. Pero ang tanong nga kung saan ba kami lilipat. Pero yun nga, yung sa huling sinabi ko sa inyo na vlog, gusto talaga namin sa Texas bumalik. Pero, sabihin na lang natin na sure na yan pag nandun na talaga tayo. Ayoko na magsalita ng tapos biglang mauudot na naman ganyan. So, kaya yun, nasabi namin na hindi na kami matutuloy or naudot kami sa Texas. Kasi, dahil na doon. Hi guys! Hi guys! Welcome back to the channel. Aww, good job! So, guys, I'm putting your feet. Yeah, mommy's vlogging, sweetheart. Just a minute. I got your feet, guys. I know.
So, ayun. Gusto ko lang kayo ma-update kasi baka magulat kayo. Biglang in-upload ko yun. Tapos nilagyan ko pa ng premieres at gantong date. Tapos bigla akong dinilit. Kasi parang naisip ko, ayokong tuldukan muna na hindi kami doon. Ayokong tuldukan na hindi na kami matutuloy doon. Kasi, hindi ko alam sa ngayon. Pero ang totoo, kaya namin nasabi na sure na kami kasi nga nag-apply na kami ng bahay doon. Sa Royce yung napili namin. Tapos yun sa Royce, nakapag-down na kami ng earnest money, nakapag-deposit kami ng earnest money, tapos nag-ano kami ng some deposit para dun sa design. Pero yun nga, hindi kami matutuloy kasi parang nag-decide kami ni Mahal na parang ano ba to, kakayanin ba natin to? Parang hindi pa tayo ready. Kaya yung sinausap namin yung lender namin na kung pwede, i-ano muna kasi parang hindi pa kami financially ready right now. Tapos ayun nga, nagdedelikado ako kasi hindi ko alam kung gugustuhin ko pa mag-bedside kasi parang malabo ako dyan ngayon. Kasi sobrang, basta parang hindi siya para sa akin. Yun na lang. Parang na ano kami na parang after nung instance na yun na nag-decide kami. So feeling namin hindi na naman kami matutuloy. Pero ayun nga, kapag halimbawa nag-apply ako ng work kung saan man yung work na gusto ko, yung work na maging okay sa akin, tapos doon sa lugar na yun, edi go na kami kahit hindi pa kami bibili pa ng bahay. Kasi ang hirap ginawa ba naman namin kasi, kaya ganto-ganto kami. Dahil nung tumingin kami ng bahay, lahat virtual. Akalain mo yun. Minsan may pagkaano kaming dalawa, impulsive, tapos alam mo yun, sobra kaming excited lagi. Tapos ang ending parang naisip namin na, baby, tama ba to? Tama ba tong decision na natin? So, parang feeling ko, dapat talaga makita namin in person. And kahit pa to build yun. Siyempre, maganda makita mo yung model home in person. So, ayun. So, ayun ang nangyari, guys. Nakakita kami ng bahay. Pero, nag-send kami ng money. Everything is virtual. Na-check na namin and everything is legal. Pero, alam mo yun, ano talaga, mali talaga ginawa. Parang lang kami, parang na-excite kami masyado. So, ang magandang gawin dyan, is sure namin na kaya namin bayaran monthly. Kasi feeling ko, kung abot ng 3,000 mahigit dollars yun a month, parang masyado mabigat yun para sa amin. Parang para sa akin lang para sa akin, para sa sitwasyon namin. Parang masyado mabigat yun. So, basta marami kasing kailangan i-consider Tapos one story lang yun. Tapos ang mahal para sa 360,000. Pero no build kasi siya. So, i-comment nyo yung thoughts nyo. I'm sure sa iba, pwedeng mura yun, pwedeng mahal yun, ganun. Pero kasi iba-iba naman tayo ng mga preference, ganyan. Skip the odds ko daw. Nanonood kasi siya ng Steven Maggie. Okay. So, ayan guys. Gusto ko lang kayong ma-update. At gusto ko maglabas ng video tungkol dun sa video na yun. Kasi, baka nalilito na naman kayo ganyan. Ako din nalilito na rin ako sa sarili ko kung saan ba talaga kami. Pero, so yun guys. Ayaw namin tuldukan na hindi kami matutuloy sa Texas. I-ano na lang natin. Taga doon na kami, di ba? Doon ang primary address namin sa ngayon. So, ang ano na lang dyan, kung babalik ba kami or what, ganyan. So, tignan na lang natin kung saan na lang tayo dali ng tadhana, kung sa mga ina-plan ko bang work, kung doon ba ako mapadpad, doon ba kami mapadpad ulit, kung doon, happy, ang dami na rin namin friends doon na taga doon. Ngayon, kung hindi naman, kung saan naman kami iba mapadpad, tignan na lang din natin yan. Basta kung saan matanggap, yun na lang. Kung saan ang will ni God, doon. Basta i-update namin kayo once na andun na. Yung sure na talaga. Pasensya na kayo kung nasabi namin na sure na kami sa Texas noon. Kasi nga, yun nga, nakakita kami ng bahay, ng starter home. Tapos nakapag-send na kami ng pera. Pero ayun, lahat kasi virtual lang namin ginawa. Alam mo, kaming dalawa ni Mahal, may pagka-impulsive kami. Tapos,
lagi kami excited, kaming dalawa, para kaming bata, parang may pagka-immature, ganyan. Tapos later on, may isip namin, are we really ready? Parang ganun, kaya ba talaga natin yan? Kakayanin ba talaga natin yan? It's almost 3K a month, parang ganun. Tapos nagbago na naman isip namin, ganyan. So yun, nag-ano na naman kami, ganyan-ganyan. So, buti pa yung iba, diba? Nakabili sila agad, in a span of a few years. Kaya kami parang antagal, parang hindi kami makadecide agad. Tapos parang mas gusto pa namin lumaboy, parang ganon. Tapos hindi namin naiisip yung value na pinapakawalan namin sa pagre-rent ng property, ng ganyan. Pero iba-iba naman tayo, may sarili tayong mga dahilan, may mga sari-sariling instance sa buhay na nangyayari sa atin, ganyan. So, yun, tignan na lang natin and wish us luck kung saan kami mapunta. Sana mapunta kami dun sa lugar na talagang gustong-gusto namin. Maging maayos yung work namin, maging maayos, ganyan. And hopefully, one day, ma-meet namin yung isa sa inyo. Maging friends namin, ganyan. Kasi si Edison, mahilig yan makisal na buhay sa mga Filipino, ganyan. Kwentuhan, mahilig yan, basta ang tawag doon, makisama, ganun. Eh ako, alam mo na, pagbigyan nyo na ako, medyo introvert ako, talagang naiiya pa ako. Alam mo yun, matagal bago talaga ako mag-warm up. Basta matagal bago ako mag-warm up. So, sa mga kagaya kong introvert, alam ko, naiintindihan nyo naman yun, ganyan. So, yun. Salamat guys sa pag-subscribe sa channel namin, sa lahat ng suporta, maraming salamat. Pinapanood nyo, binibigyan nyo kami ng suggestions, sa lahat ng comments nyo, sobrang na-appreciate namin lahat yan. Napakabait nyo, thank you so much guys, and salamat sa pag-share, i-bless pa kayo lalo, and salamat sa lahat. God bless us all. Salamat guys, thank you for watching, and bye guys!